Nababahala raw si Pangulong Marcos Jr. na mapasukan ng infiltration ang rally ng Iglesia ni Cristo na lilipat na sa Liwasang Bonifacio sa Maynila mula sa EDSA. Yan at ibang detalye ng balitang hatid ni Creseline Catarong. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya nababahala sa isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na karapatan ng sinuman ang magsagawa ng mapayapang pagtitipon. Ayon sa kanya, batay sa kasaysayan, kilala ang INC sa pagsasagawa ng maayos at disiplinadong mga rally. So he held a rally. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ipinahayag ni Marcos na ang pangunahing ikinabahala ng pamahalaan ay ang posibilidad na may mga grupong makapasok sa hanay ng mga nagpoprotesta upang manggulo o mag-udyok ng kaguluhan. Binigyang diin niya na ang pinakamahalagang layunin ng gobyerno ay matiyak na walang masasaktan. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. Samantala, hindi na binigyan ng rally permit ng Quezon City Government ang INC. Gaganapin na ito simula ngayong Huwebes, Hulyo 2, sa Liwasang Bonifacio sa Maynila na mas malapit sa Malacanang. Sa kabilang dako, mariinding itinanggi ni Marcos ang aligasyon na umiiral ang selective justice sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, opinyon lamang ng mga nagbibintang ang naturang pahayag at naniniwala siyang mali ang kanilang pananaw. Ginawa ni Marcos ang mapahayag matapos ang kanyang departure speech sa Villamor Air Base, Pasay City nitong Miyerkules ng gabi. Umalis ng bansa si Pangulong Marcos nitong Hulyo 1 para sa 4 na araw na official visit sa Canada. Layunin daw ng pagbisita na higit pang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada sa larangan ng kalakalan, depensa, pamumuhunan at regional security. Sa kanyang departure statement bago lumipad, sinabi ng Pangulo na isinagawa ang pagbisita sa paanyaya ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay Marcos, nakikita ng pamahalaan ang unprecedented momentum sa patuloy na paglalim ng relasyon ng Pilipinas at Canada, partikular sa agrikultura, economic development, defense and security, at people-to-people exchanges. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na suporta ng Canada sa paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Canada's consistent support, both bilaterally and multilaterally, reflects our shared interest in upholding a rules-based international order, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award. Sa kanyang pagbisita, magkakaroon si Pangulong Marcos ng bilateral meeting kay Prime Minister Carney. Magkakaroon din ng expanded meeting kasama ang kani-kanilang mga delegasyon upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagbimina, kalakalan, pamumuhunan, kultura, turismo, critical minerals at renewable energy. Inaasahan ding mabubuo ang isang bilateral plan of action na magsisilbing gabay sa susunod na yugto ng relasyon ng Pilipinas at Canada. Tatalakayin din ng Pangulo ang mga isyong panrehiyon at pandaigdigan, kabilang ang sitwasyon sa Indo-Pacific at Middle East. I will talk about the Philippines' goals as this year's ASEAN Chair on ensuring energy and food security, strengthening maritime cooperation, and promoting the safety of ASEAN nationals. Isa rin sa pangunahing layunin ng official visit ang makahikayat ng mas maraming pamumuhunan sa pamamagitan ng pakikipagpulong sa mga negosyante. Habang nasa British Columbia, makikipagkita rin si Marcos sa Filipino community sa Canada na tinatayang nasa halos 1 milyon na ang bilang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News.